mapagpalang umaga po. Kumusta po kayong lahat? Andito na naman po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating morning devotion po ay pinamagatan pong Minister of Loneliness. So, ang ating verse po ay mula po sa Hebrews chapter 13 verse 1. Ang sabi po, keep on loving one another as brothers and sisters. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, following her husband's death, Betsy has spent most days in her flat, watching television and boiling tea for one. She's not alone in her loneliness. More than 9 million Brits, or 15% of the population, say they often or always feel lonely, and Great Britain has appointed a Minister of Loneliness to find out why and how to help. Some causes of loneliness are well known. We move too often to put down roots. We believe we can take care of ourselves, and we don't have a reason to reach out. We are separated by technology, each one of us immersed in our own flickering screens. I feel a dark edge of loneliness, and you may too. This is one reason we need fellow believers. Hebrews concludes its deep discussion of Jesus' sacrifice by encouraging us to meet together continually. Sa Hebrews 10:25, ang sabi po, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. We belong to the family of God, so we are to love one another as brothers and sisters and show hospitality to strangers. Yun po yung nasa Hebrews chapter 13 verses 1 to 2. Sabi po, keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. If we made an effort, everyone would feel cared for. Lonely people may not return our kindness, but this is no reason to give up. Jesus has promised to never leave nor forsake us. In Hebrews 13:5, sabi po, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So Jesus has promised to never leave nor forsake us in Hebrews 13:5, yung nabasa po natin. And we can use His friendship to fuel our love for others. So are you lonely? What ways can you find to serve the family of God? The friends you make in Jesus last forever, through this life and beyond. Amen. So, the family of God is intended to be the answer to loneliness. Amen. Praise the Lord. So, dito po sa ating story, yung isang British na na babae, na biyuda siya. So mula nung namatay yung asawa niya, andun na lang siya lagi sa bahay niya, hindi na siya umaalis. Most of the days andun lang siya, nanonood ng TV, umiinom ng tea for prepare siya ng tea for one person na lang kasi wala na yung asawa niya. So, gano'n na yung naging routine niya. At ang sabi dito, 15% of British population ay nakakaranas ng ganitong klaseng loneliness. So, ang nakikita ng nilang reason base dun sa parang research siguro na ginawa nung Minister of Loneliness, kasi nag-appoint ang government ng Minister of Loneliness para malaman kung ano yung reason bakit lonely ang mga tao at kung paano makakatulong ang government. So the reason na nalaman nila is first kumbaga madalas silang mag-move or maglipat ng bahay, madalas silang change ng place. So parang hindi sila naka-establish ng relationship sa kanilang mga neighbors. So let's say 1 year ka lang, so parang hindi nagkaroon ng deeper relationship dun sa mga nakikilala nila dun sa community, kasi after ilang months or after a year lilipat na naman sila. So yun yung isa sa mga reason. And next, naniniwala sila that
kaya nila yung sarili nila, ano po, and there's no reason to reach out. So, parang ano, siguro kung may pensyon naman ako, may lahat naman ng kailangan ko andito na. So bakit pa ako makikipag-usap sa iba? Kumbaga kaya ko namang aalagaan yung sarili ko. Stable naman ako. Hindi ko naman kailangan ng tulong ng iba. So isa yun sa mga reason. And lastly, we are separated by technology. Each of us immersed in our own flickering screens. So hindi na kasi ugali ngayon yung lalabas ng bahay, makikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, makikipagkumustahan, yung ano, kahit yung makasalubong mo nga lang dati, nung unang panahon, pag makasalubong mo sila, mapapakwento ka, makakapapakumusta ka, yung conversation talaga ng face to face, ano po. Ngayon kasi lahat na tayo, kahit naglalakad, nakatutok sa cellphone. Pag nasa bahay, nakatutok sa cellphone. Kahit nga yung mga tao mismo, dun sa loob ng bahay nyo, halos hindi na nag-uusap-usap kasi puro sa gadget nakaharap. Yung iba nanonood ng TV, yung iba nasa computer, naglalaro, yung iba naman nasa cellphone. So parang kanya-kanya ng gadget, kanya-kanyang pinagkakaabalahan, ano po. Wala na yung conversation, wala na yung kumustahan, wala na yung proper na pag-communicate ba. Kaya nagiging lonely yung mga tao. So, sabi po ng author, I feel the dark edge of loneliness and you may too. So, I think lahat po tayo nakakaranas ng loneliness at one point in our life. Ano po. So, this is the reason we need fellow believers. So, ito po yung reason bakit kailangan po natin ng mga mananampalataya. So, sabi nga po sa Hebrews 10:25 na do not forsake the not giving up the meeting together katulad ng iba. But encouraging one another all the more as you see the day approaching. So wag po nating pabayaan yung pagtitipon-tipon katulad nga po ng ginagawa ng karamihan ngayon na kanya-kanyang buhay na yung hindi na nag-uusap-usap, hindi na nagsasama-sama, ganyan. But let us encourage one another, lalo pa ngayon malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Yun po ang habilin ni Apostle po. Nang nagsulat ng Hebrews, hindi ko po pala alam kung sino nagsulat ng Hebrews. So, we belong to the family of God, so we are to love one another as brothers and sisters and to show hospitality to strangers. So, bilang pamilya po ng Diyos, tayo po dapat ay magmahalan bilang magkakapatid. Ano po? Kaya nga po sa church namin, ang tawagan namin ate kuya. Matanda ka man, bata, lagi ate kuya pa rin ang tawagan. Ano po? So we are to love one another as brothers and sisters. Magturingan tayo na parang magkakapatid. Ano po? If we made an effort, everyone would feel cared for. So kung mag-e-effort nga naman tayo na mag-reach out sa iba, mag-e-effort tayo na makausap ang iba, makipagkumustahan man lang, wala pong makakaramdam ng loneliness. Ano po? Kasi ramdam nila na mahalaga sila, may nag-aalala sa kanila, may nag-aalaga sa kanila. Ano po? So lonely people may not return our kindness, but this is no reason to give up. So minsan yung mga nalulungkot daw, hindi man nila ibalik yung kindness natin. Let's say, ginitian natin or kinumusta natin pero hindi tayo sinagot or iniwasan tayo. It's okay. At least nag-reach out tayo sa kanila. Ano po? Katulad nga ng pangako ni Jesus Christ na He will never leave us nor forsake us. And itong friendship daw na ibinigay ng ating Panginoong Jesus, itong pangako niya, gamitin din natin na maging kalakasan natin para mag-reach out sa iba. Ano po? So, yung friendship, yung companionship na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus, i-share din natin sa iba para maramdaman din nila yung mabawasan yung kanilang loneliness at maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Ano po? So, nalulungkot ka ba, kapatid? Are you lonely? So, what ways can you find to serve the family of God? So, baka meron kang magagawa pa para sa sa pamilya ng Diyos. So, lagi ko itong naririnig dito lalo sa mga OFW kasi na pag nasa bahay lang tayo, let's say
araw ng gawain ngayon. Tapos mag-i-stay tayo sa bahay kasi gusto nating magpahinga. Ilang beses na yun na nagte-testimony ang mga kapatid na maging ako din personally. Pagka naiiwan ako sa bahay at hindi ako nakaka-attend, parang nabuburyong ka ba, nalulungkot ka, na hindi mo maintindihan, parang nakaka-depress. Kasi wala ka man lang makausap, puro gadget lang, puro cellphone, TV, ganon. Unlike pagka umattend tayo ng gawain na nakakapagkumustahan tayo sa mga kapatid, nakakarinig tayo ng mga words of encouragement, nakakapag-share din tayo ng ating burden. And magkakabiruan, tawanan, nakakagaan po ng pakiramdam. And you will feel less lonely kung tayo ay nakikipag-fellowship sa ating mga kapatid. Kasi kumbaga nagigets natin yung isa't isa eh. Mahirap, okay din naman yung mga kaibigan natin na hindi mananampalataya, makipag din tayo sa kanila, makipag-banding. Pero mas better pa rin kung ang kabanding natin is yung kaparehas natin ng pananampalataya kasi nagigets natin yung isa't isa. Kumbaga, yung makakapag-share ka ng burdens mo at ang i-advise sa'yo ay galing sa salita ng Diyos. Malaking bagay po yun. At yung maipagpipray ka, pagka yung may mga pinagdadaanan ka na mabibigat, iba po kasi yung advice ng worldly at yung sa mga mananampalataya. So, the friends you make in Jesus last forever through this life and beyond. So, yung mga kaibigan nga po, mga kapwa natin mananampalataya, mga naging kaibigan natin dahil sa Panginoong Jesus, mga fellow believers natin, yung friendship na yan, hindi lang dito sa buhay na ito, kundi maging sa eternity, afterlife. Kasi magkakasama din tayo sa langit eh. So, napakahalaga po na mag-build tayo ng friendship dito pa lang sa lupa, yung sa mga kapatid natin. At yun nga ay utos din sa atin ng ating Panginoong Jesus, na mahalin natin ang isa't isa. So, kung tayo po ay nakakaramdam ng mga kalungkutan, makakatulong po ang pakikipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya. Huwag po nating solohin yan. Mag-reach out tayo sa iba, makipag-mingle tayo, at makipag-kumustahan tayo, makipagbiruan tayo sa mga kapwa mananampalataya. So, sila po ay inilagay din ng Panginoon sa ating buhay para maging support din natin. Magsuportahan po tayo sa isa't isa. Din naman, kung meron po tayong nakikita ng mga kapatid na nalulungkot, parang outcast, o parang hindi sila makarelate, mag-reach out po tayo. May nakikita tayong kapatid na parang feeling alone kahit maraming kasama. Marami kayo sa church pero parang ina-isolate niya yung sarili niya, mag-reach out po tayo. Wag po nating hayaan na maramdaman ng kapatid na nag-iisa siya or walang may care sa kanya. And dun sa mga hindi po mananampalataya, mag-reach out po tayo, ipakilala natin ang Panginoong Jesus at isama natin siya sa fellowship ng mga believers, para maging silang less lonely. So, let us be the minister of loneliness. Hanapin natin kung anong way tayo, kung anong reason, bakit sila lonely, at hanapin natin kung paano tayo makakatulong. So, amen. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na maraming beses sa aming buhay that we felt alone, we felt lonely, Panginoon. And dahil po sa mga recent technology ngayon, Panginoon, kinakatamaran na namin na mag-reach out sa iba, O Lord. Kinakalimutan na namin, Panginoon, na makipag-usap sa iba, Panginoon. Lord, thank you for this reminder, Panginoon, na patuloy nga pong kaming makipag-fellowship sa aming mga kapwa mananampalataya. Mag-reach out po kami, Panginoon. And as your ambassadors, we are also ministers of loneliness, O Lord. That we should reach out to others na nakikita namin na sila ay malungkot or parang feeling alone sila, Panginoon. So, use us, Panginoon, kung ano man po yung ministry na maibibigay nyo sa amin, Panginoon, to conquer this loneliness, Panginoon, to bring people to you, O Lord, and iparamdam, Panginoon, believers man or unbelievers, that they are not alone, that you are there, Panginoon, para samahan sila. Thank you, Lord, for this wonderful reminder once again, and nawa sa araw na ito, Panginoon, use us, Panginoon, to reach out sa mga taong nakapaligid sa amin, O Lord. And bless this day as well, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami saan man kami naroon. And bless the work of our hands.
Purihin ka, O Lord. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Yun, maraming salamat po sa pakikinig mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. Do not be lonely. God bless.